Kabanata 5311. Good mood pa rin ako ngayon. Kahit na, magagalit ako sa lalong madaling panahon. Huwag mo akong sisihin kung magtambak ang mga bangkay dito pagkatapos nito. Bahagyang napangiti si Miles Keaton habang casual na naglabas ng butterfly knife at sinimulang gupitan ang kanyang mga kuko. Ako si Harvey York. Sa wakas ay tumayo si Harvey bago kalmadong sumulyap kay Miles. Bakit ka pumunta dito para sa akin, kung tatanungin ko? Curious na sinukat ni Miles si Harvey bago tumawa. Ikaw ang maalamat na si Kinatawan York. Gayunpaman, hindi ito ang alamat. Ordinaryong representative lang ako. Kumunat ang noo ni Miles at winagiway ang kamay. Lumapit ang isa niyang subordinate at inilapag ang isang tseke sa mesa. Casual na sinulyapan ni Harvey ang tseke. $150,000 ang nakasulat dito. Here's $150,000, Representative York. Consider it a gift for my first visit. Please, accept it. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ni Harvey. How dare you? May pirma niyang Master Miles. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bisita ka ng Council of Myth. Magagawa mo ang anumang gusto mo sa Cambridge City. Naiintindihan mo ba? Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Bulalas ng isa sa mga kampan ni Miles. Oh, ganun ka ba ka-impressive? Curious na tiningnan ni Harvey ang tseke. Sa puntong ito talaga ang banal na kasulatan, ha? Isang malamig na tawa ang ibinigay ng nasasakupan. Tama, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa batas ng Cambridge City. You should cherish it. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan kung sisirain mo ito. Anong mahal na bagay? Nakakahiya na hindi ko matanggap. Kung tutusin, hindi ka naman magbibigay ng ganito ng walang layunin, di ba? Ikaw, hinaway-kaway ni Miles ang kanyang kamay bago pa man makasigaw ang kanyang nasasakupan. Pumunta ako dito para lang kaibiganin ka, Representative York. Walang ibang dahilan. Nagkibit balikat si Harvey. Magkaibigan. Tumingin siya sa paligid bago ngumiti ng mahina. Siyempre, may konting favor din na gusto kong hilingin sa iyo. Tumayo si Miles bago nagpakita ng seryosong tingin. I have a fiancée from a sacred martial arts training ground. Her name is Cora. Siya ay isang purong kaluluwa na madaling manipulahin ng iba. Pinarusahan pa nga siya pagkatapos niyang e-provoke ka ng lokohan. I came here hoping that you'd respect me. Kung tutusin, mas mabuting ilibing mo na lang ang mga nakaraan kaysa magkaroon ng kaaway. Of course, if you'd have dined with us and Neil before my fiancé as an apology, that'd be much better. That said, at kung tumanggi ako, ngumiti si Miles Keaton habang nakapikit. Walang sino man ang tumanggi sa akin sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit maaari mong subukan. Tinatakot mo pa rin ako kahit alam mong ako si Representative York. Tama yan. Alam ko na pinatay mo si Leighton Surrey. Alam kong naaga mo ang isang buong bansa sa iyong sariling likod sa Floatwell. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ikaw ay ganap na hindi matalo. Alam mo yon sa iyong sarili. Madaling masabi ng mga tao sa Sacred Martial Arts Training Grounds na ikaw ay isang God of War. Ngunit hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang mga Diyos ng digmaan ay kahanga-hanga sa amin, ngunit iyon ay halos iyon. Kung tutusin, mayroon pa ring mahabang landas na tatahakin bilang isang Diyos ng digmaan. Lamang kapag ikaw ay nasa iyong tuktok, ikaw ay maituturing na walang talo. Napapikit si Harvey. Hindi mo naman sinasabi na nandyan ka na ngayon, di ba? Napabuntong hininga si Miles. Siyempre hindi. Kung tutusin, ang Council of Myth ay dalubhasa sa mga nakatagong armas, hindi sa martial arts. Ang sabi, pwede kitang ipaalam sa isang sikreto. Maaaring masira ng Royal Flush ang anumang mga depensa ng Gods of War. Maaaring mukhang kahanga-hanga ka, ngunit maaari ka lamang mamatay kung na-target ka ng Royal Flush. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Tinatakot mo ba ako gamit ang isang nakatagong sandata? Gago ka ba? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Miles.
Alam kong maraming tao ang hindi naniniwala sa amin. Pero isipin mo, dahil ang Council of Myth ay isang sagradong martial arts training ground na may kakayahang maghari sa buong Cambridge City, hindi mo ba naisip na kami ay magiging sapat? Wala akong pakialam kung talagang kalmado ka o hindi, Representative York. Pero nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo ito ng isang beses pa. Keep the check, dine with me, at humingi ng tawad sa fiancé ko. Walang masamang darating sa iyo kung gagawin mo. Hindi mo lang mapapanatili ang iyong posisyon bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa, ngunit magkakaroon ka rin ng Council of Myth bilang iyong kakampi. Dapat maintindihan mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo ngayon, tama? Hinugot ni Miles ang kanyang manipis at mahabang tabako bago bumuga ng usok kay Harvey. Natural, ipinakita niya ang lahat ng kailangan niya. Ang natitira na lang ay si Harvey ang sumuko. Sa pagkakaalam ni Miles, walang nang ahas na magsalita laban sa kanya. Naniniwala siya na siya ay lubos na magalang. At si Harvey ay hindi ganoong kamangmang na tao. Ngumiti si Harvey, "Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, young Master Miles. Naiintindihan ko rin ang kapangyarihan ng Council of Myth. Pero nakakahiya. Ang Fortune Hall ay nangangailangan ng isa pang janitor para sa banyo. Ang galing ng fiancé mo. Kaya napagdesisyunan kong hayaan siyang manatili. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, bibigyan kita ng offer. May kulang pa kami dito, para maglinis ng sahig. Bakit hindi ka mag-apply para sa posisyon? Magiging malinis ang lugar habang araw-araw kayong nagkikita. Hindi ba win-win situation iyon?" Nagdilim ang mukha ni Miles Keaton matapos marinig ang sinabi ni Harvey York. "Ulitin mo pa yan." Itinuro ni Harvey ang isang pisara. "Hindi mo pa rin maintindihan. Lahat ng nakasulat doon. Emergency hire para sa mga janitor, $500 bawat buwan. Hindi naman masama ang sahod, diba?" Swoosh! Nakakakilabot ang itsura ni Miles bago siya naghagas ng shot sa kay Harvey. Napapikit si Harvey bago itinapon ang kanyang jacket sa harap, na tinakpan ng shot put. Bam! Pumutok ang shot put sa Fortune Hall nang tumilamsak ang mabahong likido sa buong lugar. Hindi lang ang jacket ni Harvey ang ganap na naagnas, ngunit ang ilan sa mga brick ay natunaw din. Mabilis na nagbago ng mga ekspresyon ni Castile Foster at ang iba pa. Magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan kung ang isang bagay na tulad nito ay sasabog sa harap ng karamihan. Gumagamit ka ng ganito habang binabaliwala ang kaligtasan ng iba. Wala bang rules ang Council of Myth? Malamig na tumitig si Harvey. Ang tanging panuntunan na sinusunod ko sa Council of Myth ay akin. At ang aking panuntunan ay ang lahat ng sumusuway ay mamatay. Sige, ngumiti lang si Harvey. Kung ganoon nga ang kaso, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano gumagana ang Fortune Hall. Mabilis na lumapit si Harvey kay Miles. Bago pa man makapag-react si Miles, inihampas na ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Sampal, isang malakas na kalabog ang narinig ng sumemplang si Miles sa sulok. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit pagkatapos noon. "Bastos ka!" Nagawa ni Miles na madapa sa lupa sa tulong ng iilan niyang mga subordinate. Sinipa niya ang mga nasasakupan bago tumingin kay Harvey, na nagngangalit ang mga ngipin. "Harvey York, gusto mo bang mamatay? How dare you even give your hands on me? Gaano ka kamangmang?" Tinakpan ni Miles ang kanyang mukha nang lumabas ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan. "Let me tell you something. Kung hindi ka humingi ng tawad sa fiancé ko ngayon, kung hindi mo mabali ang braso mo pagkatapos nito, kukunin ko ang Council of Myth para sirain ang bawat isa sa inyo." Ang kanyang mga subordinate ay ipinasok ang kanilang mga kamay sa kanilang mga manggas. Paminsan-minsan ay nakikita ang mga asul na kislap sa ilalim ng manggas. Maliwanag, ang mga nasasakupan ay handang magpaputok ng kanilang mga nakatagong armas. Mabilis na nagtakbuhan ang mga customer sa mga sulok habang kumikibot ang kanilang mga mata. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito.
Alam nila na sila ay mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan kung sila ay nasangkot sa kanilang sarili. Napabuntong hininga si Harvey bago humakbang paharap, na nakahalukip-kap ang mga braso. Pumunta ka dito para lang magpakitang gilas. Alam mo na ako si Representative York, pero hinihiling mo pa rin akong lumuhod. Nabigo ang pananakot mo, kaya sa halip ay sasaktan mo ang mga tao. Mula sa pananaw ng Martial Arts Alliance ng bansa, ito ay isang malaking krimen. Kung lampoin kita ngayon, ang Council of Myth ay hindi man lang manggahas magsalita tungkol dito. Naniniwala ka ba sa akin? Ayokong madamay ang iba, kaya dapat lang nabaliin mo ang iyong braso at umalis. Hindi na kita pahihirapan kung gagawin mo. Hindi mo ba ako pahihirapan? Si Miles Keaton ay mukhang ngayon lang niya narinig ang pinakanakakatawang biro sa universo. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin yan? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo dahil lang sa ginawa mong pagpuslit sa akin? May sasabihin ako sa'yo, ang Council of Myth ay umiral sa daan-daang taon. Sa ngayon, ang Royal Flush ay pinatay ang mga Gods of War ng hindi mabilang na beses. Lahat sila ay agad nahihina sa sandaling marinig nila ang pangalan ng aming sandata. Sa tingin mo ba kaya mo pa akong takutin ng isang mahinang God of War na tulad mo? What a joke! Napatawa si Miles dahil sa galit. Ang kanyang magalang na hitsura ay agad na nawala. I'm giving you one more minute. Sumama ka sa akin ngayon, o harapin ang kahihinatnan. Pagkatapos nun, nag-gesture si Miles. Kumaway ng kamay ang isa niyang subordinate bago itinapon sa entrance ang bakal na buhangin. Ang mga sinaunang kahoy na pinto ay agad na naagnas ng may mabahong baho sa buong lugar. Ilang mga customer ang agad na nahimite sa lupa na naningkit ang mga mata nang maamoy nila ang baho. Nakikita mo iyon. Ito ang pinakakaraniwang sandata ng konseho ng pabula, ang Ursa Dart. Kaya mo pa ba ito? Kahit kaya mo, hindi ka pa rin makakalaban sa Royal Flush. Bakit hindi natin subukan kung gayon? Humakbang si Harvey bago humarap sa mismong harapan ni Miles. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Miles bago iwagayway ang kamay. Isang string ng mga itim na anino ang lumipad mula sa kanyang manggas, patungo mismo sa kay Castile Foster sa halip na kay Harvey. Bam, bam, bam. Mabilis na kumuha ng upuan si Harvey bago inalis ang mga anino. Saglit lang ay nakahalukip-kap na ang mga kamay ni Miles sa harapan ni Harvey. Isang hindi masabi na nakakatakot na aura ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi makita ni Harvey ang inihanda ni Miles, ngunit kitang-kita niya ito sa hangin. Ito ay marahil ang maalamat na Royal Flush. Malamig na tumawa si Miles matapos makita si Harvey na nakatayo sa harap ni Castile. Hindi ka magaling, Harvey. Kailangan ng sakripisyo para makagawa ng mga dakilang bagay. Kung naging malupit ka para iwan itong maliliit na fries na ito, baka sinampal mo na naman ako sa hangin. Dahil sa iyong kabaitan, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Kapag na-activate ko na ang Royal Flush, mahihirapan kang mabuhay. Naniniwala ka ba? Hindi, sagot ni Harvey. Naniniwala akong patay ka kung i-activate mo ito. Natural, masasabi ni Harvey na hindi titigil si Miles para lang makamit ang kanyang layunin. Ayaw ni Harvey na maging masyadong mapilit para sa kapakanan ng mga customer. Ganun pa man, hindi siya tumigil sa pagsasalita pabalik. As expected of Representative York. Medyo confident ka. Kalmadong sinukat ni Miles si Harvey. Medyo natarante siya. Ikukulong niya ng tuluyan si Harvey, ngunit pakiramdam niya ay masasaktan din siya kapag umatake siya. Sa mga mata ni Miles, hindi siya mapapalitan. Hindi siya maglalakas loob na makipagpalit ng buhay kay Harvey ng ganito. How about this? Nagbago na isip ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5315. Bibigyan kita ng 3 araw para isaalang-alang ang alok ko. Kung hindi ka sumunod, sorry. Papatayin ko ang bawat taong mahal mo, isa-isa. Gagawin kitang mag-isa bago ka patayin.
Ipapaintindi ko sa'yo kung ano ang mangyayari kung susuwayin mo ako at hindi mo iginagalang ang fiancé ko. Pagkatapos, tumalikod si Miles Keaton at umalis. Malamig na tinitigan ng kanyang mga nasasakupan si Harvey York bago sumunod. Kalmadong pinagmamasdan ni Harvey ang tanawin ng hindi kumikilos. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang panatilihing ligtas ang mga tao sa paligid niya dahil si Miles ay isang hindi makatwirang kaaway. Pagkaalis ni Miles at ng iba pa, inasikaso ni Harvey ang ilang customer sa lupa bago inalis ang poison gas sa loob nila. Kasabay nito, komportableng nakaupo si Miles sa isang van ng dumil at siya sa labas. Isang babaeng may itim na medyas ang tumabi sa kanya. Paano mo hahayaan ang lalaking iyon, young Master Miles? Malumanay niyang tanong. Hindi lang niya ininsulto ang aking ginang, kinukutsa ka rin niya. Hanggat siya ay nabubuhay, ang aking ginang ay dapat maghugas ng mga palikuran. Kaya mo bang makatagpo ng ganoong tanawin? Tinaas baba ni Miles ang babae bago ito hinaplos saglit. Mayabang na babae si Cora. Buti na lang hayaan siyang maghirap ng konti. Tungkol kay Harvey, masasabi kong siya ay isang Diyos ng digmaan. Maaaring hindi ako makakuha ng itaas na kamay kung gagawin ko ang lahat. Ang isang upperclassman na tulad ko ay hindi dapat makipag-away sa isang maliit na pritong tulad niya. Nabubuhay tayo sa modernong panahon. Ang martial arts ay mahalaga, ngunit may mga mas mahusay na paraan kaysa dito. Gusto kong lumuhad si Harvey sa harap ko, nagmamakaawan na maging aso ko ng kusa. Hindi sapat ang pagkamatay niya sa Royal Flush. Pagkatapos ng lahat, ang isang Diyos ng digmaan bilang aking alipin ay lubhang mahalaga. Pagkatapos, pinunasan ni Miles ang kanyang mukha bago nagpakita ng mapanglo ng ngiti. Halika, magnegosyo tayo ha. Hindi alintana ni Harvey ang isang kasuklam-suklam na lalaki tulad ni Miles. Inanunsyo niya na pansamantalang isasara ang Fortune Hall. Sa ganoong paraan, maaari niyang mabawasan ang mga nasawi kung si Miles ay muling magdudulot ng gulo. Binalak din niyang ilika si Castile Foster at ang iba pa, ngunit nagpakita sila ng determinadong mga ekspresyon na parang hindi sila aalis. Walang pagpipilian si Harvey kundi e-deploy ang ilan sa mga tao ng Heaven's Gate para protektahan ang Fortune Hall. Kasabay nito, binigyan niya ng misyon ang Golden Studios na gumawa ng magandang video kasama si Cora. Ang video ay tungkol sa mapagkakatiwalaan at tapat na babae, si Cora, na masigasig na naghuhugas ng mga palikuran. Dahil ganoon ka-bold si Miles, hindi rin may isip ni Harvey na durugan ang kanyang espiritu. Bago nagpasya si Harvey sa isang paraan upang magdulot ng mas maraming problema kay Miles, tumawag si Saul Robbins. Pinakiusapan lang niya si Harvey na makita siya nang hindi ibinunyag ang anumang detalye. Mabilis na tinungo ni Harvey ang opisina ng CEO ng Golden Estate. Maya-maya ay nagpakita si Saul. Kung ikukumpara sa mas maliwanag na mga araw niya, medyo miserable siya ngayon, na para bang na-pressure siya. Sa wakas nandito ka na, Harvey. Tuwang-tuwa na tumayo si Saul Robbins bago siya binuhusan ng isang tasa ng tsaa. Anong meron? Dumiretso si Harvey York sa paksa. May nangyari ba sa kumpanya? Umiling si Saul. Magaling ang kumpanya. Ang Golden Garden ay nagkakaroon din ng maraming benta. Pero may problema si Lola. Napapikit si Harvey. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Saul. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari. Dapat mong malaman na si Lola ay kabilang sa pamilya Hoffman. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Natural na alam niya iyon. Nagkaroon din siya ng magandang relasyon sa isa sa mga powerhouse ng pamilya, ang first in command ng Mordo, si Benjamin Lynch. Pagkalipas ng 3 araw, ang pamilya Hoffman ay magdaraos ng isang kaganapan dito. Ang layunin ay tipunin ang lahat ng pamilyang Hoffman at saliksikin ang plano ng negosyo ng pamilya para sa susunod na 10 taon. Kumunot ang noo ni Harvey. Bakit hindi gawin iyon sa Holcomb sa halip? Bakit dito? Base sa state of affairs ng lungsod, ito ay hindi nararapat ngayon, hindi ba? Napabuntong hininga si Saul. Ako ang may kasalanan nito.
Ibinulsa ko ang lahat tungkol sa nangyari sa lungsod matapos malasing noong isang gabi. Nag-aalala si Lola na baka may mangyari sa amin, kaya sinubukan niyang bigyan ng awtoridad ang kanyang pamilya sa kaganapan. Pagkatapos noon, nagpasya siyang idaos ito sa Golden Sands. Ang kanyang layunin ay gamitin ang lakas ng kanyang pamilya upang itulak laban sa pamilya John. Gusto niyang ma-pressure sila, gusto niyang pigilan nila ang kanilang sarili. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. I must admit, baka magandang opportunity ito para sa atin. Ang pamilyang Hoffman ay isa sa nangungunang 10 pamilya, tulad ng pamilyang John. Kapag nagdaos ng event ang pamilya dito, walang choice ang pamilya John kundi ang makipagtulungan. Sa ganoong paraan, medyo maaahit ang kanilang lakas. Bukod dito, para lumalabas na pinapanatili ang kapayapaan, hindi rin igagalang ng pamilya John ang pamilya Hoffman. Kung tutuusin, dumanas sila ng malaking pagkawala sa Heaven's Gate. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng mas maraming oras ang pamilya Patel at ang 6 na Hermit families. Pagkatapos nating linisin at i-restructure ang Heaven's Gate, ang pamilya John ay magkakaroon ng isang malaking dagok kapag lahat kayo ay nagkakaisa, tama? Gaanong insightful, hinampas ni Saul ang kanyang tuhod. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. This is a good thing though. Tapos, anong problema? Tanong ni Harvey. Nagdilim ang ekspresyon ni Saul. Ilang araw na itong ginagawa ni Lola. Pero kaninang umaga, may nangyari sa kanya. Sinabi niya na kailangan niya ng kaunting pahinga ngunit hindi na siya bumangon pagkatapos noon. Nanginginig ang katawan ni Harvey. Namatay siya. Shush! Huwag mong sabihin yan. Umiling si Saul. Hindi siya patay, pero mukhang ganyan siya. Tinawagan ko siya para kumain ng halos tanghali na. Pero hindi siya nagising kahit anong mangyari. Akala ko pagod lang siya, kaya hindi ko na pinansin, pero kakaiba ang pakiramdam. Gumamit ako ng lahat ng uri ng mga paraan upang gisingin siya, pero walang pakinabang. Sa wakas ay nakuha ko ang doktor ng pamilya upang tumulong. Sabi ng doktor normal lang daw ang vitals niya at mahimbing ang tulog niya. Malalim na tulog. Kumunat ang noo ni Harvey York. Huminga ng malalim si Saul Robbins. Tama, ito ang hinuha ng doktor. Sinubukan din niyang pukawin si Lola, ngunit walang epekto. Sa wakas, iminungkahi niya na subukan namin ang geomancy o tradisyonal na martial arts upang ayusin ito. Kaya nga pinatawag kita dito. Tumayo si Harvey nang hindi na nagtatagal. Pangunahan ang daan. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey at Saul sa maluwag na manor ng pamilya Robbins. Ang manor ay may disenyong Gothic. Sinasabi na daan-daang taon na ang nakalilipas, ang lugar na ito ay ang embahada ng isang partikular na bansa mula sa Hilagang Europa. Bawat bahagi ng gusali ay mayroon ding tunay na anti-gang pakiramdam dito. Walang balak si Saul na ipakilala kay Harvey ang lugar. Nag-aalala niyang dinala si Harvey sa napakalaking bulwagan patungo sa isang madilim na koridor bago tuluyang naabot ang 130,000 kwadrado na talampakang silid. Isang European-style na kama ang inilagay sa gitna ng silid. Ang pine ay nasusunog sa firewall, na naglalabas ng mahinang aroma sa buong silid. 2 doktor ng pamilya ang nakaupo sa tabi ni Lola Hoffman. Tumayo ang dalawa at yumuko nang makita si Harvey. Sa ganitong paraan, Harvey. Mabilis na sinenyasan ni Saul si Harvey na tingnan si Lola. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey. Inabot niya ang pulso ni Lola bago dahan-daang naglagay ng enerhiya sa kanya. Sa isip ni Harvey, halos kapareho ng katawan ni Lola ang sinumang ordinaryong tao, ngunit ramdam niya ang mahinang lamig sa mga ugat nito. Nang ipagpatuloy na ni Harvey ang pag-iimbestiga, agad na bumukas ang pinto ng kwarto. Isang gwapong lalaking nakasut ang pumasok kasama ang ilang magagandang babae sa tabi niya. Agad na umitim ang mukha ng lalaki nang makita ang kamay ni Harvey kay Lola. Saan nanggaling ang bastos na ito? How dare he take advantage of my sister? Bulalas niya sabay turo kay Harvey. Tumayo si Saul sa pinakamahalagang oras. Tama na, Gian. Siya ang nangungunang geomancy expert ng Golden Sands, si Harvey York.
Tinanong ko siya dito para tingnan ang kapatid mo. Magpakita ng respeto. Curious na tumingin si Harvey kay Gian Hoffman. Kung titingnang mabuti, may pagkakahawig nga siya sa kanyang kapatid. Ang sabi, nagpipigaw si Saul nang kausapin si Gian. Hindi siya nagsasalita ng buong lakas sa sandaling iyon. Ang nangungunang eksperto sa geomancy. Malamig na tumawa si Gian nang bigyan niya ng tingin si Harvey. Sinabi ko na sayo, kung hindi kayang gisingin ng mga doktor ang kapatid ko. Kung gayon, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Haharapin ito ng pamilyang Hoffman. Kung may mangyari, kaya mo bang managot? Pagkatapos, itinulak ni Gian si Saul bago sumenyas. Pakiusap, Mr. Nobuyuki Masato. Lumapit ang isang lalaki na medyo mapotla ang mukha. Masato, napapikit si Harvey. Si Gian Hoffman ay buong pagmamalaki na tumingin kay Saul Robbins, na hindi napagtanto ang ekspresyong ginagawa ni Harvey York. Si Mr. Nobuyuki ang onmyoji ng pamilya Masato. Sanay na siya sa lahat ng uri ng kakaibang sakit. Marami akong hiniling na pabor para lang maimbitahan siya dito. Dapat pasalamatan mo ako para dito, Saul. Kung hindi mo gagawin at ang aking kapatid na babae ay hindi gumising upang isagawa ang kaganapan. Papatayin ka muna ng pamilya. Pinandilatan ni Gian si Harvey ng masama. Dinala mo dito ang tinatawag na top geomancy expert para tulungan si Lola. Wala akong sasabihin kung taga Mount Lynx siya, pero sa itsura niya, parang wala rin siyang karapatang matanggap doon. Ang mga magagandang babae sa paligid ni Gian ay nagpakita ng mapaglarong ekspresyon nang tumingin sila kay Harvey. Natural, naniniwala sila na walang kahihiyan si Harvey sa pagtawag sa kanyang sarili bilang pinakamahusay na eksperto sa geomancy noon na napakabata pa niya. Isang gesture ang ginawa ni Gian matapos niyang pagtawanan si Harvey. Humakbang pasulong si Nobuyuki ng damilat siya kay Lola Hoffman, na mahimbing na natutulog, nang hindi man lang tumitingin kay Harvey. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang anteng-anteng bago kumanta ng kung ano-ano. Parang siya ang totoong deal. Nanatiling kalmado si Harvey nang walang sabi-sabi. Gusto niyang makita kung talagang nandito si Nobuyuki para iligtas si Lola o may iba pang intensyon. Tapos na si Nobuyuki sa pag-awit nang ilagay niya ang mga anteng-anteng sa harap at likod ng kama. Pagkatapos, pinagsiklap niya ang kanyang mga kamay bago siya nagpatuloy sa pagkanta. Free wash. Ang mga anteng-anteng ay nasunog ng sabay-sabay. Sapat na ang paningin para malaglag ang panga ng lahat. Pagkatapos, nagsalita si Nobuyuki sa medyo nababagabag na boses. Tulad ng pangako, Young Master Gian. Pagkatapos ay naglakad si Nobuyuki sa gilid na naka-cross arm, na nagpapakita ng mapagmataas na tingin na walang intensyon na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Maraming salamat, Mr. Nobuyuki. Sumabog sa tuwa si Gian matapos marinig ang mga salita ni Nobuyuki. Sinabi ko na sa iyo, Saul. Si Mr. Nobuyuki ay totoong onmyoji. Magigising ang kapatid ko anumang minuto ngayon. Hindi mahalaga kung siya ay nakahiga dito dahil sa isang sakit o isang sumpa. Basta't si Mr. Nobuyuki ay narito upang tumulong, maaari niyang harapin ang anumang bagay. Si Gian ay nagpakita ng paghanga sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Nobuyuki. Tutal, lumaki siyang nanunood ng mga cartoons mula sa Island Nations. Palagi niyang hinahangaan ang mga misteryosong onmyoji tulad ni Nobuyuki. Ang mga magagandang babae ay nakatingin din kay Nobuyuki ng may galak. Sa mga mata nila, sobrang gwapo ng isang lalaking puno ng style na tulad niya. Masaya nilang ikakalat ang kanilang mga paa kung sila ay nasa isang silid na kasama niya. Salamat, Mr. Nobuyuki. Saglit na nag-alinlangan si Saul bago nagpasalamat kay Nobuyuki. Kung tutuusin, nag-aalala pa rin siya sa asawa. Kung malulutas ang problema, gaya ng sinabi ni Gian, natural din sa kanya na humingi ng tawad. Si Nobuyuki, na nagpapakita ng mapagmataas na ekspresyon, ay nagbigay ng magiliw na ngiti. Masyado kang mabait, Mr. Saul. Nakasama ko ang pamilyang Masato mula noong ako ay 6 na taong gulang pa lamang. Natutunan ko na ang asensya ng yin-yang teknik ng pamilya noong ako ay 10. At noong ako ay 12,
Ang head ng pamilya ay sumamba sa akin at kinuha ako bilang isang godson, na ipinagkaloob sa akin ang apelyido. Walang maraming tao na tulad ko na ganito sa island nations. Matagal na akong nagpapalayas ng mga demonyo at nagtataboy ng mga sumpa. Kung hindi lang dahil sa imbitasyon ni Young Master Gian, malamang hindi ako pupunta rito noong una. Ito na siguro ang papalit ng tadhana. Kaya naman hindi ka dapat mag-isip masyado, Mr. Saul. Si Saul Robbins ay mukhang naiintindihan niya ang mga salita ni Nobuyuki Masato. Ano ba talaga ang nangyari sa asawa ko? Can you tell me? Luminga-linga si Nobuyuki sa paligid bago humalukip-kap na may mapagmataas na ekspresyon. Kung tama ang hula ko, mga 1 linggo pa lang simula nang lumipat si Mrs. Lola sa kwartong ito, di ba? Nang inag ang katawan ni Saul. Tama yan. Ito ay isang walang laman na silid. Ngunit dahil kailangan namin ng mas malaking silid para sa aming anak, nagpasya kaming ilipat ang aming silid dito. Mukhang seryoso si Nobuyuki. Ang dati mong kwarto ay hindi hihigit sa 3,000 talampakang kwadrado ngayon, di ba? Bahagyang tumanggaw si Saul. Tama, pero anong kinalaman yan? Ito ay, paanong hindi? Ang silid tulugan ay ang pinakamahalagang silid ng may-ari. Kung mas maliit ang silid, mas maganda ang kapaligiran. Hindi mo ba nakikita? Ang mga sinaunang emperador ng iyong bansa ay natutulog sa 200 square feet na mga silid. Ibig bang sabihin ay hindi nila kayang bilhin ang mga silid? Hindi. Hindi lamang ang maliliit na silid ang makakaapekto sa iyong kapalaran, ngunit ang iyong enerhiya ay mapoprotektahan mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga emperador na iyon ay sapat na malusog upang mabuhay ang kanilang mga tao sa parehong henerasyon. Si Saul ay nasa malalim na pag-iisip. Mukhang hindi tama. Maraming mga taong kilala ko ang may medyo malalaking kwarto, bagaman. Tila hindi nasisiyahan si Nobuyuki. Huwag mo na lang akong putulin, Mr. Saul. Nagsasalita pa ako. Ang ilan sa mga emperador ay likas na may malalaking silid. Ngunit pag-isipan mong mabuti, hindi sila gumagamit ng mga tradisyonal na kama. Mukhang mga kahon ang mga higaan nila na may iisang bakana, oo. Tama, sagot ni Saul pagkatapos mag-isip sandali. Those beds are also considered as small rooms. Naturally, they'd be able to affect lock all the same, paliwanag ni Nobuyuki. Sa madaling salita, lumipat ka sa isang mas maliit na silid. O kumuha ka ng katulad na kama. Ang iyong silid ay 3,000 metro kwadrado ang lapad na may isang bilog na European na kama. Hindi lamang hindi mo mapanatili ang iyong swerte, ngunit ang iyong enerhiya ay madaling mawala. Sa mga sitwasyong ito, madaling malagay sa gulo dahil maraming masasamang bagay ang maaaring walang kahirap-hirap na sumalakay sa iyong katawan. Nakikita ko, well, gaano katagal bago magising ang asawa ko? Hindi na mauulit to, di ba? Nagagamot ito, tama ba? Kabanata 5320. Kalmadong nag-cross arm si Nobuyuki Masato. Oo naman, kapag nagkabisa ang aking mga antang-antang, tatanggalin ng Thunder Shikigami ang sumpa sa katawan ng iyong asawa. Siya ay ganap na gagaling. Ang sabi, hindi mo dapat gamitin ang kwartong ito sa hinaharap. Kahit na ito ang iyong permanenteng tirahan. Gayun din, kumuha ka ng canopy bed. We won't. Babalik kami sa dating kwarto. Sagot ni Saul Robbins. With that, kailan ulit magigising si Lola? Magbabayad ako ng maraming pera na kinakailangan para makabawi siya. Ang mga mata ni Nobuyuki ay nagliwanag sa kasakiman, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon upang mapanatili ang kanyang harapan. Si Gian Hoffman naman ay humagalpak ng tawa. Grabe ang effort ni Mr. Nobuyuki para lang pumunta dito. Dapat pasalamatan mo siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong gagana siya para dito. I'll let you know kung hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Alam ni Saul na si Gian ay isang pilyong playboy lamang, ngunit tumanggo pa rin ito para sa kapakanan ng asawa. Right, I'll let you handle this. Sa wakas ay nagsalita si Harvey pagkatapos ng mahabang sandali. Siguro dapat nating tingnang mabuti, Saul.
Malaki ang kahulugan ng mga salita ni Nobuyuki, ngunit alam ni Harvey na hindi alam ni Nobuyuki ang aktwal na dahilan ng pagkahimatay ni Lola Hoffman. Kung sino pa man, malamang hindi na mag-abala si Harvey. Ngunit alang-alang kay Sol at Lola, nagpa siyang magsalita. Gian instinctively glared at Harvey bago nagtaas ng kilay. Anong biro? Saan ka ba nanggaling? Hindi pa ako tapos makipag-settle ng score sa'yo para samantalahin ang kapatid ko. Gusto mo bang tingnan ng malapitan? Managinip ka. Let me tell you something. Sasampalan kita hanggang mamatay kapag nasira mo kahit papaano ang trabaho ni Mr. Nobuyuki. Umalis ka dito. Tigilan mo na ang paggulo sa amin. Hindi namin kailangan ng tagalabas para tulungan kami. Hindi na pinansin ni Harvey si Gian nang tumingin siya kay Sol. Magtiwala ka sa akin, Sol. Hindi kita sasaktan. Hindi ko rin sasaktan si Lola. Kung dahil sa kwarto, aalis agad ako pagkatapos nito. Kung hindi, iminumungkahi ko na huwag hayaan ang lalaking iyon na magdesisyon sa buhay o kamatayan ni Lola. Natigilan si Sol. Natural na nagtiwala siya kay Harvey. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Nobuyuki ay nakatitig na kay Harvey. Talaga bang may kakayahan ng mga tinatawag na geomancy expert sa bansa H na gawin ang lahat? Sa nakikita ko, mga palabas lang kayo. Kung talagang ganoon kakahanga-hanga, paano natabunan ng yin-yang teknik ng island nations ang bansang ito sa loob ng maraming taon? Isinusumpa ko ang pangalan ng aking emperador, Ginoong Sol. Maaari mong hayaan ang ibang tao na humawak nito. Pero aalis ako agad. Kung ano man ang mangyari pagkatapos nito ay walang kinalaman sa akin.